Mga kwento ni Felmo. Dekada 60, sa maliit na nayon ng Matag-o, Leyte. Kung ano-ano na lamang ang pinagkakaabala noon ni Banar para lamang matustusan ng sarili. Nag-iisa na lamang sa buhay ang binata gawa ng namatay ang lolo ni Banar na si Ermito na siyang kumupkop sa kanya. Hindi alam ni Banar na mga panahong yon kung buhay pa ang kanyang mga magulang. Ayon kasi sa kanyang lolo, iniwan lamang siya ng mga ito nang hindi pa nakamumulatan ang kamalayan. Nasa edad 19 na taong gulang si Banar. May lupain naman ang kanyang lolo Ermito at nagagawa niyang makapagtanim dito. Bukod sa pagtatanim, nagpapasuhol din si Banar sa ibang lupain. At ang ginagawa niya doon ay pag-aararo. Kung minsan pa ay nagtatapas o nag-aalis ng mga damo at nagpupunla ng mais. Ayon kay Wilmo na nagpadala ng kwentong ito, base sa kanyang nalaman, itong si Banar, napakabait na tao. Bukod pa dyan, napakatahimik at hindi nagrereklamo. Kahit pag-aano kabigat ang trabaho na inuutos sa kanya. Madalas ay inaabot pa ng gabi si Banar sa kakatrabaho dahil hindi niya iniiwan ang gawain na hindi tapos. Kumbaga, hindi napapanatag ang binata kapag hindi niya natapos kaagad ang trabaho. Gawa ng kinabukasan do kasi ay may susunod na nakatalaga. At ito naman ang kanyang pagtutuunan ng pansin nun. Walang bakante si Banar kahit linggo, kumakayod ang binata. At dahil dito ay maraming nagtiwala sa kanya na siya namang nagpatunog sa kanyang pangalan bilang masipag na tao. Maliit lamang ang bahay ni Banar, kwadrado na gawa sa pawid, at may kapitbahay siyang pamilya na laging tumutulong sa kanya. Ang mag-asawang ito ay sina Tatay Tatong at Nanay Dolores. May mga anak itong mag-asawang ito at mga kaibigan ni Banar, lalo na si Romel na siyang lagi niyang nakakausap at nakakasabayan pa minsan sa trabaho sa uma. Pero hindi nagpapasuhol itong si Ruel. Bali sariling lupain lang talaga ang tinatrabaho. Bilib na bilib si Ruel sa kanyang kaibigan. Paano ba naman kasi walang inaasahang iba si Banar kung hindi ang kanyang sarili. Nakakaawa dahil mag-isa na lamang sa buhay. Kaya ayon, naiintindihan niya ang kanyang mga magulang kung bakit ganoon na lamang ang pagmamalasakit nila kay Banar. Lalo na itong si Nanay Dolores na hinahatidan ng makakain si Banar at hindi pumapalya. Araw-araw yon, umaga, tanghali at gabi, 3 beses. Katunayan ay kasama na sa konsumo nila si Banar. Si Banar ay natutuwa naman kahit papano'y nararamdaman niya sa sarili na may pamilya pa rin siya kahit ulila na. Kung ituring siya ni Nanay Dolores ay para na rin sariling anak. Kapag nakapagpayo ito ay talagang may punto at napapaisip si Banar. Partikular ang mga katagang ipagpatuloy na lamang daw ang pagsisikap at balang araw ay makakaraos din si Banar. Lahat umano ng masisipag na tao ay nagkakaroon ng magandang buhay. Tuwing gabi, si Banar ay nakatambay sa likod ng bahay niya. Doon ito nag-aantay na dalawin ng antok. Nakaupo lamang sa malapad na bato habang nakatingala sa kalangitan at naglalakbay sa diwa ang mga pangarap sa buhay. Yun lagi ang nakagawian ni Banar. Kung minsan ay dinadalaw siya ni Ruel, nagkikwentuhan sila. Isang araw, nagmungkahi si Nanay Dolores na wag daw munang magtrabaho itong si Banar. Takang-taka naman noon si Banar kaya nagtanong siya kung bakit at anong dahilan. Ang sabi naman ni Nanay Dolores ay may ibibigay daw ito sa kanya. Napapaisip naman kaagad noon si Banar na hindi naman niya kaarawan. Bakit parang maselan ata mga kataga na nanggagaling kay Nanay Dolores noon?
Hindi niya naman magawang matanggihan ang ginang gawa ng para na rin itong nanay niya. At talagang nakikinig siya sa mga sinasabi nito at paalala. Hindi nga siya nagtrabaho sa araw na yon. Dinalaw pa siya ng nag-utos sa kanya at tinanong kung may problema ba. Ang sabi ni Banar, masama ang kanyang pakiramdam. Kaagad namang naniwala ang sumusuhol sa kanya. Naawa pa ito at nag-abot ng pera pero hindi na niya yun tinanggap pa. Inaantay ni Banar si Nanay Dolores. Hindi alam sa sarili kung nananabik ba siya o hindi nun. Wala naman kasi siyang idea kung ano ang ipagkakaloob sa kanya. Baka umano regalo o anong bagay na ikakasiya niya. Pagsapit ng gabi, dumating sa bahay niya si Nanay Dolores. Bit-bit pa nito ang ulam na nakalagay sa supot. Nakikita ni Banar na bukod sa bitbit na ulam ni Nanay Dolores, ay may dala din itong rosaryohan. Wala lang naman yun kay Banar. Baka nagdala lamang ng rosaryo ang ginang. Hanggang sa nagbungkahi si Nanay Dolores na mag-usap sila. Tumango si Banar. Naupo ito sa baitang ng maliit na beranda at tumabi kay Nanay Dolores. Bago magsimula ang usapan, inabot sa kanyang rosaryo at ang sabi, "Isuot mo to. Huwag mong ihihiwalay sa'yo." Napakunot na mukha si Banar. Ang sabi ng binata ay, bakit niya umano isusuot ang rosaryohan? Dagdag pa nito ay napakaseryoso umano ng mukha ng ginang at ano ba talaga ang pag-uusapan nila noon. Dito ay saglit na patulala si Banar. Ayon kasi kay Nanay Dolores, malapit na daw mag-20 si Banar at kailangan itong mapaghandaan. May mangyayari daw kasi sa binata na magpapabago ng buhay nito at pananaw. Hindi ko po kayo maintindihan, Nanay Dolores. Maaari po bang diretsahin niyo ako? Tsaka nakakagulat naman po. Isusuot ko itong rosaryo? Tanong ni Banar. Gulat na gulat si Banar nang sabihin ni Nanay Dolores na may dugong aswang umano si Banar. Yun na rin ay nanggaling mismo sa lolo niya. Ibinilin umano si Banar kay Nanay Dolores dahil magiging delikado kapag hindi napaghandaan ang pagdating ng araw na susumpungin ng binata. Takang-taka si Banar. Iniisip niyang paniniwalaan ba niya itong ginang o hindi nun. Para kasing hindi ka panipaniwala ang mga nabibitawang kataga. Bukod pa dyan, hindi naman pala biro ang ginang kaya kaagad niyang naisip na baka nagkakasakit na ang Nanay Dolores sa isip. Mabilis niya itong hinawakan sa kamay at sinabing, ayos lamang ba umano ang pakiramdam ni Nanay Dolores nun? Dagdag pa ng binata, dapat ay magpatingin ito sa doktor. Baka daw kasi lumalala at hindi na maagapan ang sakit sa isip nito. Alam kong yan ang masasabi mo sa akin. Nakakapanibago, tama? Banar, wala akong sakit at totoo ang mga sinasabi ko. Aswang ka. Alam ko yun mula pa ng bata ka. Dinadalaw ka pa noon ng tatay mong aswang pero tinataboy ng lolo mo. Maniwala ka sa akin. Paglilinaw ng Nanay Dolores. Makikitang aligaga si Banar. Hindi nakapagsalita at napakalayo ng tingin nito. Naalala niya ang sinasabi ng lolo niya dati na may aswang umano na dumadalaw sa bahay nila at napagtanto niya na maaaring ito ang sinasabing aswang ni Nanay Dolores nun. Binalot ng pangamba ang binata. Hindi alam kung anong sasabihin pero ayon kay Nanay Dolores, bagamat aswang si Banar, hindi niya ito kakatakutan. Dahil alam niyang mabuting tao ito, maliban na lamang sa pagdating ng araw na susumpungin na ito.
Ang sabi ng lolo ng binata noon ay makakaranas ito ng pagkawala sa sarili. Pero ilang araw ang lilipas, babalik din sa pagiging matino. Ilang saglit lang, niyakap si Banar ni Nanay Dolores. Sinabi pa nitong magpakatatag si Banar. Bagaman may nasabi siya ngayon pero sana ay manatili ang pagiging masipag nito. Kapag paparating na umano ang karawan ni Banar, sasamahan siya ng Nanay Dolores. Ito ang gagabay sa kanya at hindi siya iiwan. Umiiyak si Banar sa mga sandaling ito. Naiisip niyang sobrang lupit naman ng tadhana para sa kanya. Ulila na nga siya sa magulang at naghihirap sa buhay. Dumagdag pa itong pagiging aswang niya. Kung totoo man yon. Ilang saglit lang ay nagpaalam na si Nanay Dolores na umuwi. Hindi nagsalita si Banar. Tumango lamang ito bilang pagtugon. Isang buwan na lamang noon ay karawanan ni Banar. Naiisip niyang ano kaya ang mangyari sa kanya matapos siyang sumpungin. Dati pang bukang bibig ng kanyang lolo ang katagang aswang. Kaya kahit hindi pa nakakakita si Banar ng nilalang na ito, ay alam na alam niya ang mangyari. Mula sa pagiging yanggaw at pagiging ganap na aswang. Kaya pala ito ang laging sinasabi sa kanya ng lolo, dahil may koneksyon pala siya sa pagiging aswang nun. Bagamat naroroon at nalaman niya na ang kanyang pagkatao, ay pinili ni Banar na kumalma. Buhat ng may nasabi din kasi ang kanyang lolo nun. Kapag nagkaroon ng anak ang isang aswang, posibleng hindi mamana ang pagiging halimaw, lalo na't isang normal na tao ang napaanakan nito. Kaya noon ay umaasa si Banar na hindi siya magiging aswang dahil alam niya sa sarili na hindi aswang si Lolo Ermito. At malamang sa malamang, ang anak nito na nagsilang sa kanya ay hindi din aswang. Maliban na lamang sa nakabuntis dito na siya namang ama ni Banar. Para bang alam na alam ni Nanay Dolores kung bakit siya binigyan ng rosaryo. Pagkatapos kasi noon, ito ang ginagamit ng binata para magdasal sa maliit na altar niya sa bahay. Ginagawa niya ang pagdarasal na yun pagkagising sa umaga at bago matulog tuwing gabi. Malaki ang pinagbago buhat ng lahat. Halos nasa bahay lang lagi si Banar. Kung magtrabaho ito ay saglit lamang at umuuwi kaagad nun. Hindi naman nagrereklamo ang sumusuhol sa kanya. Iniisip ng mga ito na baka may karamdaman si Banar sa katawan. Si Ruel noon ay hindi na kinakausap ni Banar. Nagtanong pa ito sa Nanay Dolores kung may problema ba ang tao. Ay naman kay Nanay Dolores, may pinagdadaanan lamang ang binata nun. Personal at hindi ito pwedeng sabihin. Isang linggo bago sumapit ang karawan ni Banar, si Nanay Dolores noon ay may mga nilalagay sa paligid ng bahay ng binata. Patpat na may nakasabit na garapa. Nakatarak ito sa bawat kanto ng bahay. Hindi naman malapit. Mga 10 dipa ang layo ng bawat isa sa bahay pero kwadrado ito. Nagtaka naman si Banar at napatanong kung para saan ang patpat na may garapa. Sabi ni Nanay Dolores, para umano hindi makalapit ng tatay ni Banar. Natitiyak kasi siyang gabi-gabi na itong dadalaw lalo't paparating na ang karawan ng anak. Ang sabi naman ni Banar ay kung dumadalaw nga ito, mabuti sigurong makausap niya. Pero umiling si Nanay Dolores. Hindi dapat makausap ni Banar ang kanyang ama dahil palalalain lamang nito ang pagiging aswang ni Banar noon. Hindi na lamang nagreklamo pa si Banar. Sa bawat araw na pumapatak, tumataas ang tensyon. Lalo na yung araw na ang susunod nito, kaarawan na mismo ng binata. Sa gabing yun ay pinapakiramdaman niya ang sarili. Panay-silip sa salamin at hindi napapanatag. Himala namang dumating bigla si Nanay Dolores.
may dala pa itong banigatunan. Ang sabi ay sa bahay niya na daw matulog ang ginang sa loob ng 1 linggo. Natatakot noon si Banar na baka kasi kapag sinumpong siya ay may gawin siya kay Nanay Dolores noon. Baka maging hayok siya sa laman ng tao at kainin ito. Sinabi niya yung pag-aalala niya yon sa ginang pero alam niyo ba na imbis matakot, ngumisi pa ang matanda. Hinapuhap ang pisngi ni Banar. Nakikita niya pang nangingilid ang luha ng ginang sa mga mata nun. Hindi alam ni Banar, para bang may hatid na kakaibang kasiyahan ang ginawang yun ni Nanay Dolores. Animoy nanay niya ito sa totoong buhay at sinusugal ang sarili para lamang sa kanya. Sinabi niyang iwasan na lamang umano siya at kung maaari, itali na lamang para walang mangyaring masama. Pero iginiit ni Nanay Dolores na hindi siya baliw para itali ito at pahirapan. Magpakatatag lamang umano ang binata. Naniniwala siyang walang mangyaring masama. Matapang na si Nanay Dolores pero naniniwala siyang mas matapang itong si Banar. Hindi naging maganda para kay Banar ang narinig niya kay Nanay Dolores. Bagamat napakakampante ng ginang, pero sobrang nabahala naman ang binata nun. Hindi din alam ni Banar kung may idea ba ang pamilya ni Nanay Dolores. Hindi naman kasi sinita ang ginang. Mantakin niyo, doon matutulog sa bahay niya. At unang beses pa lamang itong nangyari. Kaya noon ay imposibleng hindi mag-isip ng iba ang kanyang pamilya. Hanggang sa maya-maya pa'y dumating si Ruel. Gulat na gulat si Banar noon. Paano ba naman kasi ay kaagad itong bumugad ng mga katagang, "Nay, dito na rin ako matutulog ah. Banar, huwag kang mag-alala. Kami lang ng nanay ang nakakaalam. Hindi ka namin papabayaan. Hindi ako natatakot sa aswang." Sumingit naman si Nanay Dolores. Kinulit umano siya ni Ruel kung kaya sinabi niya ang totoo dito. Akala niya ay matatakot si Ruel pero hindi. Sa halip ay naawa pa ito kay Banar. Dagdag pa ni Ruel, kaibigan daw niya ang mabait na tao. Kaya anumang mangyari, dadamayan nila si Banar noon. Dito na mas lalong nakiusap si Banar na kung pwedeng itali na lamang siya. Ipagpalagay na lamang nila na kampante ang dalawa pero mismong ang binata ay hindi nun. Natatakot umano siya. Hindi umano siya napapanatag. Sa pagkakataong yon ay nagkatitigan si Nanay Dolores at Ruel. Tumango si Nanay Dolores at kumisi naman itong si Ruel nun. Sinabi ni Ruel na siya na magtatali kay Banar. Kagad itong umuwi sa kanila at pagbalik ay may dala ng lubid nun. Lumuluha ang mga mata ni Nanay Dolores na para bang ayaw nitong ipagapos si Banar pero tinitigan ito ni Banar at tumatango ang binata. Doon sa loob ng bahay, may haligi sa gitna na kung saan ito ang pundasyon na kinakapitan ng pawid na bubong. Si Banar na ang mismong nagtali sa kanyang mga paa. Sumandal ito sa haligi at nagbungkahing itali pa siya ni Ruel doon. Kinamusta naman siya ni Ruel kung magiging ayos lang ba siya sa lugar. Sapat na dapat ang paa lamang ang itali na lang sa may haligi pero yung buong katawan, para bang magiging masakit yon. Paulit-ulit naman sinabi ni Banar na gawin na lamang ni Ruel para na rin mapanatag siya. Wala na siyang pake, basta ligtas sumano ang dalawa nun. Walang nagawa noon si Ruel kung hindi ang gawin na lamang ang sinabi ni Banar. Pinapahigpitan pa ni Banar ang pagkagapos sa haligi. Si Nanay Dolores ay tumalikod na lamang nang hindi maatimang nakikita. At nang matapos na ang pagtali, dito na ngumiti si Banar at sinabing, "Salamat. Salamat sa malasakit.
Wala man akong pamilya pero higit pa sa pamilya ang nararamdaman ko sa inyo. Nakakaiyak. Pasensya na po Nanay Dolores ha. Pasensya na sa abala. Sinabi naman ni Nanay Dolores na wala umanong abala nun. Hindi abala si Banar para sa kanya. Mahal na mahal umano siya ng matanda. Kung anong pagmamahal niya sa mga anak niya ay ganun din ang nararamdaman niya para sa binata na yon. Hindi niya umano ito pababayaan. Ilang saglit lang ay naglatag ng banig si Ruel sa paanan ni Banar. Sinara din ito ang pintuan at naroon lamang sa biranda si Nanay Dolores. May ilaw naman doon sa loob mula sa maliit na gasera. Papatayin sana ito ni Ruel para matulog na pero hindi siya pinahintulutan ni Banar. Mas mabuti umano na maliwanag. Tumango lamang si Ruel pero yung kampanting mukha nito kanina, kapansin-pansin na ang pababago. Naging tahimik at balisayon. Nakikita ito ni Banar na sobrang likot habang nakahiga sa papag. Panay sipat sa kanya. Tumatayo ito at sinusuri ang kanyang mga mata. Hinahayaan lamang yun ni Banar hanggang sa pagsapit umano ng 12:00 ng gabi. Teka lang. Bilang paglilinaw, itong susunod na matutunghayan nyo ay batay sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At bilang patunay, kahit mismong ako na ang nagbahagi ng kwento, alam ko yon. Dahil Sir Seth, si Banar ay ang aking ama. Nasa sa inyo na po ang panghuhusga. Balik tayo sa kwento. Pagsapit ng 12:00 ng gabi ay nagising si Nanay Dolores. Kumatok pa ito sa pintuan at sinabing dumalaw na ang tatay ni Banar. Sumilip pa doon si Ruel sa bintana at nakita ni Banar na waribay bigla na lamang itong pumitlag. Nagtanong naman si Banar kung nakikita ba ni Ruel ang tatay niyang aswang. Tumango si Banar. Nasa bulwagan umano ito ng bahay. Nakatayo at sobrang nakakakilabot ng itsura. Ilang saglit lang ay nakarinig si Banar ng pagsambit sa labas. Boses lalaki ito at gasgas yon. Natitiyak ni Banar na galing yon sa kanyang ama. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit kilala ito ni Nanay Dolores. Ang sabi kasi tanggalin daw ang mga pangontra sa paligid nun. Hindi umano nakakalapit ang aswang. Sumabat naman si Nanay Dolores na hindi pwede. At dito, sa kauna-unahang pagkakatawan, narinig ni Banar kay Nanay Dolores ang mga katagang, Emmanuel, lubayan mo ang anak mo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Umalis ka dito at hayaan mo siya. Huwag mo siyang kunin sa akin. Takang-taka si Banar sa puntong yon. Para bang may ibig sabihin ang binitawang salita ni Nanay Dolores. Bakit tila gusto nito na huwag siyang kunin na parang anak talaga siya ni Nanay Dolores noon? Idagdag pa dyan na naririnig ni Banar ang totoong pangalan ng kanyang ama. Gusto niyang masilayan ito pero minabuti niyang pigilan ng sarili. Tiniis niya ang pananabik. Sa halip ay inalala niya ang mga mangyayari sa kanya kapag nakawala siya sa gapos nun. Ilang saglit lang ay nag-alulungan ng mga aso sa naturang lugar. Kahit nasa malayo ito ay dinig na dinig nila at nakakakilabot pakinggan yon. Wari ba'y nagtatawag ng elemento. Dito din unti-unting nararamdaman ni Banar na para siyang nahihilo. Sumakit ang kanyang ulo, napakainit ng kanyang katawan. Para siyang nasa tabi ng nagliliyab na apoy. Nararamdaman niya rin ang pagtatayuan ng kanyang balahibo na animoy hinipo ng hangin ng kanyang balat. Hanggang sa nakita niya si Ruel na nakatitig sa kanya.
Yung mga mata nito ay dilat na waribay sobrang gulat na gulat. Tumayo si Ruel. Binuksan ang pintuan at pinapasok sa loob ang Nanay Dolores. Pagsipat sa kanya ng ginang, umiyak si Nanay Dolores. Nagpanguros pa ito. Kagad kinuha ang rosaryo sa altar at pinasuot ito kay Banar. Sa pagkakataong yon ay nasusukas si Banar. Para siyang papanawan ng paningin. Pero sa kabila ng paghihirap niyang yun ay nagawa pa niyang magtanong ng, Nanay Dolores, anong nangyayari sa akin? Inutusan naman si Ruel ni Nanay Dolores na kunin ng maliit na salamin. Itapat sa kanya. Ginawa ito ni Ruel at nang itinapat niya kay Banar. Walang figurang nakita si Banar na refleksyon niya sa salamin. Maliban na lamang sa tali na nakagapos sa kanya. Ayon kay Nanay Dolores, ang aswang umano na katulad ng uri ni Banar ay walang refleksyon sa salamin sa oras na maging ganap na aswang. Dito ay kaagad na pagtanto ni Banar na sa puntong yon, aswang na siya. Napatanong siya kay Ruel kung anong itsura niya. Takang-taka si Ruel. Sa pagkakaalam niya kasi at batay na rin sa sinabi ng kanyang Nanay Dolores, ang aswang kapag nasa proseso ng yanggaw, wala ito sa sarili. Pero sa pagkakataong yon ay nasa ulirat si Banar. Sa kabila ng pagtataka, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip ay sinabi niya kung anong nakikita niya kay Banar. May mga konting balahibo na tumubo sa kanyang katawan. Yung mga mata niya ay kulay itim. Bahagya ding naging maitim si Banar pero yung konti lang. Pakiramdaman din umano ni Banar ang labi niya. Tumulis umano ang mga ngipin nito. Wag na wag din umanong makatitig ng kung ano si Banar kay Ruel. Dahil nakakatakot umano tumingin ng binata. Kagad namang dinilaan ni Banar ang kanyang ngipin. Gulat na gulat siya dahil ang pangil niya. Lumaki at ramdam na ramdam din niya na matalim ang mga ito. Hindi kasi siya nakakayuko noon gawa ng hanggang lieg ang pagkakagapos sa kanya. Mga mata lamang ang tanging na igagalaw niya nun. Para bang tinapa na sobrang silyado at hindi makagalaw. Papakawalan sana siya ni Ruel kaso sinabi ni Banar na kahit anong mangyari ay huwag siyang gagalawin. Magana ang mga mata ni Nanay Dolores nun. Umiiyak ito pero pinipigilan ng sarili na magkamayaw. Nagtanong naman si Ruel kung nariyan pa ba sa labas ang tatay ni Banar. Umiiyak naman si Nanay Dolores na sinagot na wala na umano. Umalis na. Pumunta si Nanay Dolores kay Banar at tinanong kung nauuhaw ito. Gulong-gulo ang isip ni Banar. Nakikita niya ang sobrang malasakit ng ginang. Dito'y nagkaroon na siya ng hinala. Hindi kaya nanay niya si Dolores? O hindi naman kaya ay ang kapatid na babae ni Nanay Dolores ang kanyang ina? Pero hindi niya niloko ang kanyang sarili. Baka kawang gawa lamang ito at sobra lang talaga siyang minahal ng pamilya nila Ruel. Sinabi ni Banar na nauuhaw siya at gutom na gutom. Nagtanong si Nanay Dolores kung anong uhaw o pagkagutom ang nararamdaman ni Banar. Basta umano, nauuhaw siya at gutom na gutom. Gusto niyang kumain. Saglit na nagkaroon ng katahimikan. Matapos makapagsalita ni Banar, nagkatitigan naman si Nanay Dolores at Ruel. May binulong si Nanay Dolores kay Ruel at hindi yun narinig ni Banar. Basta pagkatapos noon ay lumabas ng bahay itong si Ruel. At pagbalik ay may dalang kanin at ulam. May bitbit ding isang galong tubig nun. Ayon pa kay Nanay Dolores, yun daw ba ang gustong kainin ni Banar? Tumango naman si Banar.
Ngumisi si Nanay Dolores. Nagmungkahi itong kalagan si Banar. Kaagad namang tumugon si Ruel at kinalagan itong binata. Nagdumili si Banar at sinasabi ay huwag daw siyang kakalagan, pero ang sabi ni Nanay Dolores, ayos lamang umano. Walang dapat ipag-alala. Dahil indikasyon umano na maganda ang pagpili ng pagkain normal kesa sa kinakain talaga ng tipikal na aswang. Dagdag pa ni Nanay Dolores, dumulog siya sa isang albularyo. Nagtanong kung ano bang mangyayari kapag ang isang yanggaw ay naging ganap ng aswang. Gugutumin daw ito at kapag parang wala sa sarili, isang pahiwatig na hindi nito kontrolado ang sarili nun. Pero kapag nasa ulirat lang, ibig sabihin ay hindi naapektuhan ang isip. Pagkawala ni Banar, kaagad siyang yumuko para suriin ang buong katawan. Malaki ang pinagbago ng kanyang katawan. Bahagya nga siyang umitim at may mga balahibo. Hindi ito yung normal na balahibo niya sa katawan. Sa halip ay malalaki at iba't ibang kulay na para bang kulay ng mga balahibo ng baboy ramo. Nilantakan ni Banar ang pagkain. Para siyang patay gutom at nangingilabot si Ruel nun. Kitang-kita niya kasi ang bibig ni Banar na may pangil na matulis. Ang sakit siguro kapag nakakagat ka, no? Mabuti na lang hindi ka nabaliw. Naku, pag nagkataon, tatakbo na siguro ako. Wika ni Ruel. Matapos kumain ni Banar ay uminom ito ng tubig na wari galing sa mahabang takbuhan at sobrang uhaw. Kinamusta siya ni Nanay Dolores at ayon sa ginang, wala ba umanong masakit sa tiyan niya. Umiling naman ito at umupo sa may papag. Kinakapa niya ang kanyang mukha at sa pamamagitan ng pandama sa palad, alam niyang sobrang pangit ng kanyang itsura. Nakauslipan ng konti ang kanyang uso nun. Lumabas naman si Nanay Dolores pero nagmungkahi ito na pagkatapos niyang lumabas, ikandado mano ang pintuan. Baka may makakitang ibang tao kay Banar at matakot ito. Si Ruel lang ang naiwan sa loob at Banar. Aminado si Ruel na bagamat aswang si Banar at hindi nananakit, hindi niya maiwasang matakot. Para umano siyang nakakita ng taong may ulo ng aso nun. Sinabi niya yun kay Banar para maging malinaw ang kabuhang itsura ng binata, lalo na nang makalagan niya ito. Mabilis na tumakbo ang oras. Pagsapit ng madaling araw ay bigla na lamang natumba si Banar. Nakita yun ni Ruel dahil magdamag itong hindi natulog. Sumuray na lamang si Banar at hindi man lamang nito na itukod ang mga kamay. Isang pahiwatig ng pagkawala ng lakas sa katawan. Kaagad namang sinuri ni Ruel ang kaibigan. At dito ay nasilayan niya ang unti-unting pagbabalik normal na tao ni Banar. Pawis na pawis ito pero animoy nilalamig dahil niyayakap ang sarili at nanginginig. Ilang saglit lang ay narinig na ni Ruel ang Nanay Dolores. Pagbukas ng pinto, may kasama itong isang matanda. Kilala ni Ruel ang matandang yon at ito ang albularyo sa kanilang lugar. Walang iba kung hindi si Mang Ensyong. May bitbit pa itong bayong na wari ba'y lagayan yon ng manok panabong. Umakyat ng bahay sina Nanay Dolores at Mang Ensyong. Nang masilayan ni Mang Ensyong si Banar, umiling ang matanda at sinabing magpausok daw sa paligid ng bahay. Dagdag nito, mabuti at naging matapang si Nanay Dolores. Wala daw nagtatangka na lumapit sa isang yanggaw sa oras na patungo na ito sa pagiging ganap na aswang. Ang sabi naman ni Nanay Dolores, kahit anong mangyari, hindi niya papabayaan ang binata. Narinig ito ni Banar. Sa kabila ng napakasakit na nararamdaman sa katawan, nanaig sa isip niya ang katanungan kung ano ba si Nanay Dolores sa kanyang buhay.
Maging kayo tagapakinig. Nakakaramdam ba kayo ng kakaiba? Sinong matinong tao ang kayang samahan ng isang aswang? Di ba, kaanak lang o hindi naman kaya magulang? Wala namang sabi-sabing lumabas si Rowel at nagsiga ito. Kahit walang alam kung para saan pero sinunod niya ang mungkahi ng albularyo. May pinahid si Mang Ensyong kay Banar. Lana ito na siya namang ikinagulat ng albularyo. Papaano ba naman? Ang pinahid niyang pangontra sa aswang. Hindi man lamang niya nakitang nasaktan ng binata. Sa halip ay naging kalmado pa ito. Hindi na nanginig ang katawan. Naging masigla na rin ang muka at sumandal pa sa dingding nun. Nagtanong ang albularyo kung may masakit pa sa katawan ni Banar. Ang sabi naman ni Banar ay kanina lamang daw yon. Pero nawala na ito at parang nanumbalik na umano sa lakas ang kanyang katawan. Mabuti naman, nasaan yung tao ka na? Dolores, tingin ko'y hindi siya mapanganib. Taliwas ito sa sinabi mo pero ikaw iho, kailangan mong panatiliin ang diwa mo. Nakakamangha. Ito pala ang bunga ng aswang at normal na tao. Naway hindi ka maging papusok. Manatili kang mabuti. Matapos niyang sabihin yon ay ibinaling niya ang tingin kay Nanay Dolores. At tinanong kung alam na ba ni Banar. Pero naudlot yon nang tapikin siya ni Nanay Dolores habang umiiling. Si Banar ng puntong yon, kumunot ang mukha at nakaramdam ng galit. Hindi umano siya hangal para isiping walang nililihim sa kanya si Nanay Dolores. Kitang-kita naman ang pagpigil sa albularyo na wari ba may nakakubling sekreto sa pagkatao niya. Pero sa kabila ng pagkainis, hindi na lang sumabat pa si Banar. Bilang respeto na rin ito kay Nanay Dolores. Baka napakasela ng usapang yon kaya ito pumigil. Ang araw na yon, baka nakalimutan natin, kaarawan ni Banar. Nagpakatay ng 2 manok na kulay puti o ugis na manok si Mang Ensyong. Hindi ito para ihanda sa karawan, kung hindi para ipatak ang dugo sa paligid ng bahay. Yung manok, nilagay sa tabi ni Banar. Hanggang maghapon yon at pagkatapos ay may sinabi si Mang Ensyong. Kumpirmado umano, hindi umano kumakain ng hilaw na karne si Banar. Dahil kung aswang itong literal, talagang lalantakan ang karne ng manok na nilagay niya sa tabi nito. Kalahating tao si Banar, kalahating aswang. Pero ang emosyon nito ay nasa panig ng normal na tao. Kinagabihan ng umalis si Mang Ensyong. Kung magkakaroon naman ng problema ay puntahan lamang siya sa bahay nila. Si Banar naman, nanatili ang mga katanungan sa isip. Minamasdan niya si Nanay Dolores sa mga sandaling yon. Naghahanda ito na makakain ni Banar. Si Ruel, umalis ito. May ipinag-uutos kasi si Nanay Dolores at isa pang dahilan ay baka maghinala ng mga ibang anak ni Nanay Dolores noon. Kaya minabuti niyang bilinan si Ruel na sabihan ng mga kapatid na nasa bahay siya ni Banar dahil inaasikaso niya ito. May sakit umano, inaalagaan lang. Ang asawa naman ni Nanay Dolores ay abala, kaya hindi alam kung anong nangyayari noon. Dahil sa mga namumuong katanungan sa isip ni Banar, hindi niya napigilang tanungin si Nanay Dolores sa kung anong hinala niya. Ang sabi ng binata, kamag-anak ba umano niya si Nanay Dolores? O hindi naman kaya? Ito mismo ang kanyang ina. Ano bang pinagsasabi mo, Banar? Sige, aminin ko anak kita. At yun ang turing ko sa'yo. Dati pa naman, nung maliit ka pa lang, doon ka kasi namamalagi sa bahay.
At dahil wala pa akong anak nun, ikaw na ang naging anak-anakan namin ng asawa ko. Dagdag pa ni Nanay Dolores ay doon daw kasi siya iniwan ng lolo niya. Tinanong pa nito si Banar kung nagkaroon ba siya ng malalim na hinala dahil sa sobrang malasakit ni Nanay Dolores sa kanya. Hindi kaagad nakapagsalita si Banar. Napapaisip ang binata na tama naman ang ginang. Malaki ang posibilidad na mahal siya nito dahil doon naman talaga siya namalagi sa bahay nila dati pa. Kung kaya noon, ngumiti na lamang si Banar. Sa gabing yun, inaasahan ni Nanay Dolores na susumpukin uli si Banar pero himalang hindi nangyari. Hindi din dumalaw ang tatay niya. Sa mga sumunod na araw ay wala nang pagsumpong pa. Waribay, yun lamang ang mga sandaling sinumpong si Banar nang mag-edad 20 na ito. Unti-unti ding nanumbalik ang ganan ni Banar. Bumalik na ito sa trabaho. Manghang-mangha si Mang Esyong. Napapailing na lamang ito dahil noon pa lamang siya nakakita ng aswang nagabunan na walang kinaaasiwaan. Maging ang sikat ng araw, nakakatagal si Banar. Kalimitan kasi sa mga kagaya niyang aswang ay hindi talaga ito nakakatagal sa sikat ng araw. Saglit lang. Kung lalabas man ng bahay, nakasuot ito ng damit na bumabalot sa katawan. Meron din namang aswang na hindi alintana ang liwanag pero ito ang mga aswang na mahihinang klase. Kagaya na lamang ng busaw o balbal o hindi kaya kubot. Kaya nito makipagsalamuha sa mga tao nang hindi na paghahalata ang aswang. Si Ruel ay mas napalapit kay Banar. Kung susumahin ay mas magkapatid pa sila tingnan kesa sa sariling kapatid ni Ruel noon. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. Etong si Ruel ay napagdiskitahan noon ng kilalang mga tao sa lugar na Kanaga. Nakifiesta kasi ito kasama ng dating mga kaklase at napagkamalang kaaway. Usong-uso kasi noon sa lugar yung mga grupo-grupo. Ito na rin ay batay sa haka-haka at opinyon. Nasaksak itong si Ruel. Naisugod naman sa ospital pero hindi na umabot na buhay. Ganoon na lamang ang paghihinagpis ng pamilya nang ihatid na lamang sa bahay ang labi ni Ruel. Pero nasa loob na ito ng kabaong. Galit na galit si Banar noon sapagkat pinaalalahanan pa niya si Ruel na huwag sumama sa kanyang mga kaklase. Halata naman mga barumbado mga ito at baka mapagdiskitahan pa nga siya. Ayun, hindi nga ito nagkamali. Ang masaklap ay namatay si Ruel. Yung mga kasama ay bugbog lamang ang inabot. Sa tindi ng galit ni Banar, hindi niya namamalayang nag-anyong aswang na pala siya. Kasalukuyan noong nasa lamay si Banar. Mabuti na lamang at nasa distansya ito at katabi si Mang Ensyong. Kaya kaagad siyang dinala sa malayo. Kumalma naman si Banar dahil na rin ito sa mga sinabi ni Mang Ensyong. Wala na sila magagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ang kapalaran ni Ruel. Hindi kasi natukoy kung sino ang salarin. Napakabilis ng pangyayari at gabi pa naganap ang pagpatay. Pero ayon kay Banar, hindi siya papayag na gano'n na lang. Makakampante lamang umano siya kapag nabigyan ng hustisya. Ang hustisya na buhay ang kinuha. Buhay din ang kapalit. Huwag kang pangibabawan ng galit sa isipan mo, Banar. Alam mo kung sino ka at alam mo sa sarili mo kung anong kaya mong gawin. Sinabi ko na sa iyong huwag kang maging mapusok. Kapag nasimulan mo na yan, wala nang katapusan yan. Sambit ni Mang Esyong. Hindi nagsalita si Banar. Umuwi ito ng bahay. Kitang-kita ni Mang Esyong kung gaano kabilis si Banar kumilos noon. Animoy isang kisap mata lang. Naglaho na ito at kaagad nakarating sa bahay.
Napa-sign of the cross na lamang si Mang Esyong. Naiisip na matanda na magiging madugo ito kapag hindi napigilan si Banar. Alam ni Mang Esyong ang abilidad ng ganong aswang, lalo na sa katulad ng nananalaytay na dugo sa katawan ni Banar. Mataas na uri umano ng aswang ito. Bagamat kalahating tao si Banar pero ang abilidad ng isang lehitimong aswang, hindi malayong kaya nitong gawin. Hindi nag-aksaya ng oras ang albularyo. Sa kalagitnaan ng paghihinagpis, pinili niyang lapitan si Nanay Dolores at ipinaalam ang balak gawin ni Banar. Para bang nahimasmasan itong si Nanay Dolores at kaagad na nagtungo sa bahay ni Banar. Nakasunod naman sa kanyang albularyo. Nang masilayan nila ang binata ay kinausap ito ni Nanay Dolores at ang sabi huwag umanong itutuloy kung anumang nasa isip niya. Baka umano mapahamak ito. Pero iginiit ng binata na bibigyan niya ng katarungan ang pagkamatay ng matalik na kaibigan. Dagdag pa nito, uubusin niya umano lahat ng sangkot nun. Nakiusap itong si Mang Esyong na makinig si Banar sa kanyang ina. Ipagpalagay na lamang umano nito na kaya niyang patayin na mga yon. Paano kung may mangyari din kay Banar? Hindi ba niya inisip na mas lalala ang sitwasyon? Maraming tao ang kayang humadlang sa aswang, lalo pat kapag may karunungan ito. Sakaling ang makabangga niya doon ay may karunungan, magiging delikado ito para sa binata. Baka siya pa ang mapahamak. Makinig umano siya sa kanyang ina. Sumimangot ang mukha ni Banar na para bang mas lalo siyang nagalit sa sinabi ni Mang Esyong. Paulit-ulit ko na lang naririnig ang katagang nanay. Oo nga. Nanay ang turing ko kay Dolores pero hindi ko naranasan kasi ang pagmamahal mula sa totoong magulang. Noon pa man ay hinahanap ko yon. Maraming salamat Nanay Dolores pero hindi niyo ako mapipigilan sa gagawin ko. Hindi ko man kayo kamag-anak pero matalik kong kaibigan si Ruel. Hanggang sa ganoon na lamang ang pakaudlot ni Banar nang bigla na lamang nagsalita si Nanay Dolores noon. Anya sa matanda, hindi niya lamang umanong matalik na kaibigan si Ruel, kundi kapatid niya ito. Tinawag pa ni Nanay Dolores si Banar na anak. Umiyak ito habang sinasambit ang mga katagang, "Ako ang ina mo. Patawarin mo ako. Ayokong pati ikaw ay mawala pa. Malaki ang naging kasalanan ko sa iyo, anak. Malaki. Hanggang langit ang konsensya ko. Hanggang langit ang kasalanan ko na walang kapatawaran. Anak kita, Banar. Matagal mo nang naranasan ng pagmamahal ng totoong ina. Hindi ko nga lang sinabi ang katotohanan." Animoy binuhusan ng malamig na tubig si Banar na mga sandaling yon. Hindi na malayang umiiyak na rin ito. Natuliro, nawari ba'y hindi pa napoproseso sa isip ang lahat ng narinig. Umupo sa biranda si Banar. Sumandal sa haligi. Yumuko. Humagulgol ng iyak ang binata. Niyakap ang sarili at dahan-dahang humiga sa papag nun. Kaagad naman itong nilapitan ni Nanay Dolores at niyakap. Patuloy sa paghingi ng tawad ang ginang. Dito, ikinuwento't ipinaliwanag niya ang mga nangyari noon. Dalaga pa umano noon si Nanay Dolores nang mapaibig kay Manuel. Huli na nang malaman niyang aswang pala ito. Nakipaghiwalay siya pero may binhi na sa kanyang sinapupunan. Gusto noong lasunin ni Nanay Dolores si Banar, pero nakiusap si Lolo Ermito na huwag na lamang umanong patayin ng bata. Siya na lamang ang magpapalaki dito kung ayaw ni Nanay Dolores. Si Lolo Ermito,
Pinsang buo ni Mang Esyong. Albularyo din si Lolo Ermito pero hindi kamag-anak ni Nanay Dolores. Si Nanay Dolores ay dayo lamang sa lugar. Dumulog lamang ito kay Lolo Ermito para ipalaglag ang bata nun. Pero dahil na rin sa nadala sa pakiusap, pumayag si Nanay Dolores pero nang makapag-asawa ito, pinili nitong manirahan sa lugar. Ito ay upang masubaybayan niya ang paglaki ng kanyang anak. Hindi niya kasi naatim katagalan. Nakokonsensya siya at naisip na wala namang kasalanan ng bata nun. Pero nanatili ang pagtago ng sikreto. Pero ipinaranas ni Nanay Dolores ang pagmamahal na yon na walang kapantay ayon pa sa kanya. Nagserbisyo umano siya sa kasalanang nagawa. Si Banar umano ang isa sa nagpapasaya sa kanya. Dahil sa kabila ng nakagisna nitong buhay, napakasipag at napakabait pa. Napalaki ito ng maayos ni Lolo Ermito. Kaya kahit buhay niya pa ang kapalit, nung malaman niyang malapit nang maging aswang si Banar, sumugal siya. Hindi niya kayang pabayaan ng kanyang anak. Ipinangako niyang kahit kaduluduluhan ng hininga niya, ay hindi niya na umano pababayaan si Banar. Wala itong sawa sa paghingi ng kapatawaran. Yubakap lang si Banar sa Nanay Dolores. Nagpasalamat ito dahil kahit nilihim pang lahat, dama niya naman ang pagmamahal at pag-aaruga. Kaya umano walang dapat ipaghingi ng tawad dahil anak din ang naging turing sa kanya. Siya pa umano ang dapat magpasalamat dahil napalaki siya ng mabait at masipag. Isang pundasyon yon na magagamit niya balang araw. Pero ayon kay Banar, kinakailangan talaga bigyan ng hustisya si Ruel. Lalo't dumagdag pa na maliban sa matalik na kaibigan, kapatid niya pala ito. Gusto niyang gumante. Dahil sa hindi pagbabago ng isip ni Banar, nagdesisyon si Mang Esyong na sasamahan niya ito. Gagabayan dahil maaaring may makabangga ito doon na katulad ni Mang Esyong na isang manggagamot. Bahala na umano kung ang kapalit pa noon ay ang pagkawalang bisa ng mga gamit niya. Yun daw kasi ang sumpa ng isang albularyo. Ang paghihigante ang wawakas sa taas. Tinanong niya si Banar kung kailan niya gustong pumunta ng bayan. Hudyat na lamang umano ni Banar ang hihintay ng albularyong yon. Tinanong pa siya ni Nanay Dolores kung sigurado ba siya doon. Gawa ng buhay ng isang anak niya ang nakasalalay. Ang sabi naman ni Mang Esyong ay sigurado siya kaya nga niya sasamahan para maging ligtas si Banar. Nangako pa si Mang Esyong na makakauwing ligtas ang binata. Hindi na nagsalita pa si Nanay Dolores. Hinalikan lamang nito si Banar sa pisngi. Ang halik na yon ay may kakaibang saya na hatid kay Banar. Nawala ang lungkot niya. Ngumiti ito at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Nay, mag-iingat po ako. Ipinapangako ko yan. Bibigyan ko lang ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko nang maging magaan din ang pakiramdam natin. Sambit ng binata. Nagmungkahi ito kay Mang Esyong na mamayang madaling araw sila aalis. Pag-aaralan nila ang lugar at aalamin sa mga tao ang detalye. Ito ay kapag nakarating na sila. Tingin niya, malalaman niya naman dahil naamoy niya daw sa kanyang kapatid yung taong pumatay na yon. Ayon naman kay Mang Esyong, hindi maipagkakaila na malalaman talaga ni Banar yon dahil abilidad ito ng isang gamunan. Lalong-lalo na ang pagtuntun sa biktima nito. Kahit gaano pa magtago, basta't may bakas lamang o hindi naman kaya ay naiwan ang amoy. Mahahanap at mahahanap niya umano yon. May sa aso kumbaga. Pagsapit ng madaling araw, kagad lumuwas ng bayan sina Mang Esyong at Banar.
Nasa pagitan lamang umano yon ng Matagob at Canaga. Kaya kahit nakasakay lamang sila sa kalabaw, ay makakarating sila doon nang hindi pa masyadong mataas ang araw. May masasakyan namang iba pero pinili noon ni Mang Esyong na kalabaw na lamang ang sakyan nila na may guyod na kalesa noon, para hindi mapaghinalaan at isipin lang silang magsasaka. Nakarating sila sa Canaga. Nasa 9:00 ng umaga. Si Banar noon ay kagad nakita ang lugar kung saan nasaksak si Ruel. May nakatirik pa doong kandila at ilang nakalatag na bulaklak. Distansya pa lamang ito sa bayan ng konti, na para bang nakipaghabulan muna sila Ruel bago masaksak o hindi naman kaya binagat. Iyon kasi sa narinig, nasa parke ito pero malayo pala. Ang problema ay bihira ang bahay doon. Nahirapan sila sa usaping impormasyon. Pero may napadaan umano na tao at sumaglit pa ito sa lugar na wari ba'y may hinahanap. Lalaki ito, matanda at nakasombrerong dibanig. Lumapit naman si Mang Esyong. Kunwari na may pinagkakaabalan din hanggang sa sumimple sa pagwika ng, "May namatay pala dito. Ay, magandang umaga. Taga rito ka ba, pre? Anong nangyari, ba't may kandila at bulaklak? May nadisgrasya ba?" Saglit na huminto ang tao sa ginagawa. Tumingin kay Mang Esyong at sinabing, may nasaksak umano noong nakarang araw. Katunayan ay narito pa nga siya dahil inakala niyang damay ang kanyang anak. Taga doon umano ang pumatay. Mga lokong tambay na napagkadiskitahan ang mga grupo nila Ruel. Ang buong akala nga ng taong yun ay kasamang anak niya. Napagalitan niya pa ito. Tinanong niya pa umano ang anak niya kung barkada niya ang mga ito. Tumango lamang ang anak pero hindi niya idinitalye kung sino. Matapos makapagsalita yung tao ay nagkatitigan si Mang Esyong at Banar. Hindi na nagsalita pa si Mang Esyong doon sa tao. Ilang saglit lamang ay umalis ito at sinundan nila ng tingin. Nalaman nila kung saan banda ito nagtungo. Sa malawak na palayan. Kagad sinabi ni Mang Esyong na may pangunahing lugar na sila para hanapin ang salarin. Magiging madali lamang ito dahil sa oras na mapuntahan ni Banar, maaamoy nito kung sino ang pumatay. Yan ay sakaling kung doon nga nakatira yon. Pero pag hindi, talagang matatagalan sila sa lugar. Ayon kay Mang Esyong ay itatambay niya umano ang kalabaw sa may palayan. Sa kinagabihan na umano kikilos itong si Banar. Nang sa ganon ay mas lumakas pa ang pangamoy niya. Siguraduhin niya umano, baka kasi may madamay pa na iba. Kung sino lamang umano ang pumatay, yun lamang ang birahin. Dagdag pa ni Mang Esyong ay siya na umano ang bahala sa pagbulag sa mga nakatira na may karunungan sa lugar. Lalo pat may kilala umano siya sa lugar na yon. Para na rin mapigilan ang pagtugis sa kanya. Kapag aswang kasi ay madali lang malalaman ng mga marurunong dahil dito nga sila biyasa. Alam mo ba kung paano pumatay, Banar? Handa ka na bang mabahira ng dugo ang mga kamay mo? Tanong pa ng matanda. Tumango lamang si Banar at sinabi niya na siya umano ang bahala doon. Handang-handa umano siya kahit ano pang oras. Basta lang mapatay niya ang pumatay kay Ruel. Sa parke sila naghantay hanggang gumabi. Gusto kasing makasigurado ni Mang Esyong. Tambayan nga ang parke at baka maliban sa impormasyon, may malalaman pa silang iba sa lugar na yon. Pero tila dinaanan ng epidemya ang parke. Napakatahimik at wala man lamang nakatambay sa lugar maliban sa kanilang dalawa. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, doon na nagmungkahi si Mang Esyong na kumilos sila.
Susunod na lamang daw siya kay Banar. Si Banar naman sa puntong yun ay walang sabi-sabing tumayo at kaagad naglakad patungo sa naturang nayon. Batay sa kwento, kinakabahan daw si Banar pero nilabanan niya ang takot. Alam na ni Banar kung paano niya palalabasin ang pagiging aswang. Iisipin lamang umano niya ang pagkahayok sa laman. Kahit hindi naman. Yun kasi talaga ang nagiging sanhi, kaya sinusumpong ng pagiging aswang. Pinipilit ni Banar ang sarili, kaya lumalabas din ang pagiging aswang niya kahit wala sa oras. Bago lamang niya natuklasan yung sobra-sobrang nagagalit at sinusumpong siya nun. Nang makarating sa nayon, huminto si Mang Esyong malapit sa ilog. May sinasaboy ang mga matanda doon. Given na yon, dahil bubulagin niya ang mga biyasa sa lugar. Bubulagin niya ang mga ito sa pagpasok at paglabas nila sa nayon na yon. Pambulag o sabulag ang tawag dito ng mga may marunungan. Alam naman nating nararamdaman ng mga biyasa kung may aswang sa paligid, diba? Kaya yon ang alkontra ni Mang Ensyong. Ito ay upang malaya sa gagawing hakbang si Banar. Nagsimula ng magbago ang itsura ng binata. Ayon ito sa mga salaysay niya mismo, para lamang siyang nakalutang habang naglalakad. Sobrang gaan ng kanyang katawan at napakalakas ng kanyang pandinig at pangamoy. Ilang saglit lang, habang iniisa-isa ang mga bahay doon, naramdaman ni Banar na isa sa mga ito. Doon maaaring nakatira ang pumatay kay Ruel. Ang bahay na yon na nasa liblib ay napapalibutan ng mga puno ng niyog. Malaki at may iilang tao siyang nakikita. Mga kaidaran niya lamang ang mga ito na nakatambay doon banda sa likod ng bahay. May payag-payag doon, o kung tawagin nating kamalig. Nagiinuman ng mga ito, pero hindi nila nakikita si Banar dahil hinubad daw ni Banar ang kanyang damit. Ang natira na lamang ay ang bahag nitong tabon sa maselan. Lumapit ng lumapit si Banar hanggang sa ilang distansya na lamang siya. Tinitigan niya isa-isa ang mga naroroon. 6 ang bilang ng mga ito at nahati sa 2 grupo ang pag-uusap. Kumbaga 3 sa 3 at magkakaibang pinag-uusapan. Pero lahat ng narinig ni Banar doon, partikular sa kung papaano sila magtatago. Keso luluwas ang iba ng ibang isla, ang iba'y mangingibang bayan. Kaya doon naging kumpirmado si Banar na itong Kaya doon ay nakumpirma ni Banar na itong grupong ito ang bumira kay Ruel. May malakas na boses doon at pinagtutulakan ito na walang dapat ipag-alala dahil wala naman umanong nakakita sa kanyang pagsaksak. Napabitaw ng mabigat na salita si Banar. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang sumaksak sa kanyang kapatid. Nanggigigil si Banar kahit naroon na ang kanyang pakay, pero pinili niya pa rin kumalma at pag-aralan ng paligid. Tinitingnan niya kung saan siya dadaan at saan siya aatake nun. Isa pang tinitingnan niya kung saan siya tatakas. Lalabas ding walang makakaalam. Uubusin ko kayong lahat. Wika umano ni Banar sa sarili nun. Maya-maya pa'y lumapit pa si Banar at nang mapansing walang bahala ang mga taong naroroon, saka pa lamang siya umatake. Mabilis ang aksyon. Wala nang mano-mano pa. Sunggab na lamang umano siya ng sunggab. Sinigurado niya na yung alam niyang ito ang pumatay kay Ruel. Nagpulasan ng iba, nagtakbuhan at nagkasigawan. May nanatili naman doon
Takot na takot ang mga ito at hindi malaman ang gagawin. Ilang saglit pa ay nagsipasok ang mga ito sa kani-kanilang bahay. Yung puntirya ni Banar ay bulagta na. Inisip niyang baka patay na ito dahil hindi na gumagalaw. Sinubukan niyang habulin ng tumakbo patungo sa palayan. Pero ganoon na lamang ang pagkahinto niya dahil may biglang humarang sa kanya. Isa ito sa mga lalaki doon. May hawak na baril at nakatutok sa kanya. Nagpaputok ang lalaki. Tinamaan si Banar. Daman niya ang pamamanhid ng katawan pero hindi ito naging dahilan para tumigil ang binata. Hindi niya ininda ang sakit. Sinunggaban niya yung nagpaputok sa kanya. Pero naramdaman niyang tinamaan siya ng isang taga ng itak sa kanyang likuran. Nawalan ng balanse si Banar. Kinapa niya ang likod pero nagtataka siya kung bakit wala siyang sugat. Maging ang tama ng baril sa dibdib. Kinapa niya rin. Dapat ay tumagas na ang dugo ng mga panahon na yon. Pero wala. Yung pamamanhid na nararamdaman niya ay sanhi lamang ng lakas ng bala. Sa madaling salita, hindi tumalab sa kanya yon. Pagsipat niya kung sino ang tumaga, nakita ng binata na ito yung taong pinuntirya niya. Buhay pa palang animal. Ayon kay Banar, may sapusa daw ito. Susunggaban niya sana yung tumaga sa kanya pero bigla na lamang may bumulusok mula sa dilim. Sobrang bilis nito at kitang-kita niya kung paanong maputol ang kamay ng tumaga sa kanya. Tinanaw niya kung sino ang dumating hanggang sa nakita niya si Emmanuel, ang kanyang ama. Nanlilisik ang mga mata nito at galit na galit. At mas nakakakilabot ang pagiging aswang kumpara sa kanya. Ang sabi ni Emmanuel ay siya na ang bahala. Huwag lang umanong mabahiran ng dugo ang mga kamay ng kanyang anak. Dagdag nito, ang pagbisita niya ay hindi pagpapalala sa pagiging aswang. Kung hindi ipapaintindi niya lang sana ang kalagayan ni Banar dahil natitiyak niyang hindi ito nagiging panatag. Pero dahil na rin sa pinipigilan siya ng kanyang ina, minabuti niyang hayaan na lamang pero hindi ibig sabihin nun nilulubayan niya ang kanyang anak. Lagi lamang umano siyang nakamasid at noong malamang may isasagawang pagpatay, nagdesisyon siyang siya ang sasalo. Matagal na umano siyang kriminal, kaya siya na lamang umano ang papatay. Umalis ka na dito. Ako na rito. Isipin mo na lang na may hustisya na ang kapatid mo. Dali, umalis ka na. Mungkahi ni Manuel. Hindi nakapagsalita si Banar. At dahil na rin sa tatay niya ito at nalaman niya na ang totoong sadya, na hindi pala ito banta sa kanya. Tumango lamang ang binata at mabilis na nilisan ng lugar. Binalikan niya ang damit at nang nakapagbihis, tinungo niya si Mang Ensyong at sinabing sumibat na sila nun. Nagtanong naman si Mang Ensyong kung napatay niya umano ito. Umiling ang binata. Ikinuwento ang nangyari nun. Ganun ba? Mabuti naman. Sabi ko na nga ba siyang laging napapadaan sa inyo eh. Ang galing magmasid ng tatay mo. Ano pang ibang sinabi niya? Tanong ng matanda. Ang sabi naman ni Banar ay doon na lamang sila sa bahay mag-usap nun. Kaya ayon, umuwi na sila at nakarating ng madaling araw. Hindi maipinta ang mukha ni Nanay Dolores na bumunga dito. Halatang puyat at umiiyak ng masilayan si Banar. Sinabi naman ni Banar na hindi siya nakapatay pero natitiyak niyang mabibigyan ng hustisya si Ruel. Dumating umano ang kanyang tatay Emmanuel at ito ang susugpo sa mga salarin. Nay,
Hindi balakid si tatay. May sinabi siya sa akin na taliwas sa pinaniniwalaan niyo. May malasakit din siya. Nasabi niya sa akin lahat. Sa puntong yun ay hindi kaagad nakakibo si Nanay Dolores. Ilang saglit lang. Bigla na lamang dumating ang kanyang amang si Emmanuel. Nasa unahan lamang ito. Nakikita nila na nakatayo at napuno ng tuyong dugo ang katawan. Hindi napigilan ni Banar ang sarili. Lumapit siya sa kanyang tatay, maging ang kanyang ina. Lumapit na rin dito. Doon ay nabunyag ang buong katotohanan. Nasaktan umano si Tatay Emmanuel noon sa paghiwalay ni Nanay Dolores. Pinagtabuyan pa ng malamang aswang. Pero sinabi niyang pinipilit niyang maging tao. Pero ganun talaga umano ang buhay ng aswang noon. Kinamumuhian. Nangyari na ang nangyari. Ang importante ay nasa maayos na kalagayan na umano si Banar noon. Nagkapatawaran sa mga sandaling yon. Naging maluwag naman ang pakiramdam ni Banar sa mga naganap. Hindi naman nagtagal pa si Tatay Manuel. Kagad din itong lumisan pero sinabing hindi na daw siya nagkaroon pa ng pamilya. Ang pamilya daw niya, yung nasimulan niya dati na pinanindigan niya kahit nasasaktan siya. Ito ay walang iba, kundi si Nanay Dolores at Banar. Matapos ng libing ni Ruel, gusto sanang ipakilala si Banar na anak din siya ni Nanay Dolores sa sariling pamilya. Pero giniit ni Banar na ipagpatuloy na lamang kung ano ang nasimulan. Baka kasi magbago ang lahat kapag nalaman ng katotohanan. Bagamat dumaan sila sa paghihinagpis, pero may bagong pag-asa naman umano. Kaya ayon, sumang-ayon na lamang si Nanay Dolores. Nakakalungkot isipin, pero yun talagang tadhana nila. Ako, masasabi ko, napakatatag na tao ng tatay ni Banar. Siguro ay namana nito ang kanyang pagiging matatag sa tatay at napakabuting tao. Hindi lang natin natalakay sa kwento ang panig naman sa buhay ni Tatay Emmanuel. Biro mo aswang yun pero tao rin ang puso. Kasi itong si Nanay Dolores, bagamat pinaramdam niya ang pagmamahal kay Banar, kasalanan pa rin ang tumalikod at ikubli ang lahat. Unang-una, kahit aswang pa yung una niyang asawa, dapat ay tanggap niya yon kung totoong mahal niya ang tao. Pero siguro, naimpluwensyahan lamang ng mga payo kaya nagkaganon. Hindi biro ang pagtalikod sa anak. Mantakin mo, ibinigay na lamang sa ibang tao. Siguro'y nababagay lang din na ginawa ni Nanay Dolores ang lahat para maalagaan si Banar. Nagsisisi na ang tao at malamang sa malamang namulat na rin sa katotohanan. Wala naman talagang kasalanan ng bata kung tutuusin. Muli, ako po si Wilmo, anak ni Banar. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message niyo po ako. Shoutout muna sa mga nag-message natin sa atin nga. Sa mga member natin sa Friday na po. Yun. Una, magandang araw po idol. Si Berto, Palaad nga po pala ako. Pa-shoutout kami dito sa Cruz RTW, Taytay Rizal. Lalo na sa mga amo namin na sina Tito Mel at Tita Eden. Pabati din po kina Tita Edna, Tita France, Paring Carding at Mads Jane at kina Patet, Didik, Anton, Kuya EJ, Erica, Kuya Jerome, Philip, Joseph, Mama Weng, Marvy, Tito Rolly, Sheila, Jake, Rika at Bem. Maraming salamat po. Stay safe. Lagi pa rin kaming nag-aabang sa mga bago mong upload. Sir, Mariel Raquel ng Quezon Province. Pa-shoutout po. Thank you in advance. Di magsasawang makinig sa mga kwento mo.
God bless, sir. Sana madagdagan ng tagapakinig mo. Thank you, ma'am. Sir, nung pandemic po ay libangan niya talaga makinig sa inyo. Pati nga po kaming nasa bahay ay nakikinig na rin dahil kinoconnect niya pa sa speaker. Paborito talaga kayo ng kapatid ko kaya sana ay mabati niyo siya sa kanyang 18th birthday. Belated po birthday niya kahapon. February 20, belated happy birthday. Matagal niya na pong hiniling sa akin na mabati niyo siya. Panigurado po akong matutuwa siya kung mangyari man. Kahit belated po ay okay lang. Maraming salamat, belated happy birthday. Leia Maika Malimbasa. Ayun, 18th birthday na. Ako, dalagang-dalaga na. From Ma'am Bea. Thank you. From Cherise Bartolome, pa-shoutout po. Lagi na nakikinig sa mga kwento mo. Hello. Happy Hearts Day, Sir Seth. Isa po ako sa mga silent listener. Pabati po ng Happy Hearts Day sa mga nagsa-celebrate ng Valentine's na mag-isa at nasa work. God bless from Quina Morante. Pa-shoutout po, Lay and Nins Mongkal. Nakikinig po kami ng partner ko since March 2019. Napakinggan ko na lahat ng upload nyo. Gabi-gabi kaming naghihintay sa mga bago nyong upload. Thank you, more power and God bless. Thank you. Sir, shoutout sa kwento mamamaya. Di kompleto gabi ko pag hindi ko napakinggan ng kwento mo. From Jimboy Gutuman. Sure, pa-shoutout po. Happy 38th monthsary sa amin ng aking may bahay na si Mi Ignacio. Lagi ako nagpapasalamat na dumating ka at si Cairo sa buhay ko nang dahil sa'yo marami akong nabago. Mahal na mahal kita at anak nating si Cairo. Konting tiis na lang at makakaraos din tayo at malawak na pasensya para sa anak nating katumbas ng 3 bata. I love you daw so much, Bobby. Always pa rin nakikinig. Walang kupas. Ganda ng content mo. From Christian Tiokson. Thank you. Sir, pa-shoutout dyan from Tacloban, from John Mark Tiongson. Sir, isa ako sa mga tagapakinig sa mga kwento mo. Mahigit 1 taon na ako nakikinig, na-addict na ako ng sobra, at lagi ako nag-aabang ng mga bagong upload. Paulit-ulit kong pinapakinggan ang 12 bulitas. Pa-shoutout sa pamilya ko sa Parañaque at sa Isabela. Mr. ko, si Mr. Gonzales, thank you, from Gwen Ramley. Sir na naman. Pa-shoutout sa pamilya ko na lagi din nakikinig sa iyo. Pagsolingan family, Asinas family, Billones family, Mary Grace Asinas ng San Juan City. Shoutout din po sa mga makikinig sa inyo. More story from Mary Grace. Thank you, ma'am. Sir, pa-shoutout po sa nanay tatay ko, Rowena Kumabig at Edgar Kumabig, na araw-araw nakikinig sa mga horror stories mo. Pati na rin mga ate ko, si Rachel Paharilyaga, April Ladaga na nasa Oman, at kay Febrelin Kumabig. Shoutout sa kuya ko, Edwin at Jonald Kumabig. Pampatulog po namin yung boses mo. Sana po yung mabasa ninyo. Salamat, more power sa channel. So shoutout din po sa sarili ko, Mayan Kumabig. Wala po kasi yung Facebook kaya kay mother ang gamit ko. Thank you, ma'am. Sir, pa-shoutout po sa next upload. Taga-subaybay niyo po ako. From Lady Nam Penaflor. Hello, ma'am. Last but not the least, sir, good evening po. Avid listener niyo po from Iloilo. Pa-shoutout po si Ate Mary ko na gustong-gusto makinig sa inyo pero takot mag-play sa CP niya kaya ending palaging CP ko ang gamit. From Sasuri. Ay mga kagiliw, maraming salamat sa inyo. Bukas po ulit.